Maya-maya nakapag-adjust na rin ako. Kumuha ko ng isang pares na pantulog at naligo ako sa banyo. Masarap ang tubig dahil may maligamgam at may katamtaman lang na lamig. Halos kalahating oras din akong naligo bago ko magpasyang magbihis para matulog. Sa sobrang lambot ng kama ay sa lamig ng kwarto, mabilis na akong hinila ng antok. Pero bigla akong napamulat nang may naramdaman ako na yumakap sa akin. Paglingon ko, mukha ng lalaki ang tumambad sa akin. Miguel's POV. Katatapos lang ng meeting ko with the investors nang bumalik ako sa office. Mas ginugol ko kasi ang oras ko sa pagtatrabaho kaysa kausapin si Lola. Sinabi niya sa akin na kailangan ko na magpakasal. Nahanap na raw niya ang babae para sa akin at sa ayaw at sa gusto ko, iuuwi daw niya yun sa mansyon. Tumutol ako sa gusto niyang mangyari. Wala pa sa isip ko magpakasal at kung meron man, si Cindy ang gusto kong makasama habang buhay. She was my first love. We've been together for almost 5 years. I was happy being with her. She's not just a girlfriend material but also a wife material. She's perfect for me. Pero isang araw, bigla na lamang siyang nagbago. Nawalang kinang na nakikita ko sa kanyang mga mata. Then she break up with me without any reason. Hindi ako pumayag. How can you break up with someone just like that? I will fight for her because I love her very much. I will propose to her that day when she wanted to leave me. But she rejected my proposal and leave me without saying goodbye. Nawala ako, natakot, nanlumo. I saw Grandma staring at me. She's crying with pain. Siya na lang ang meron ako. I almost forgot what I have in my own life to live. Tapos pinilit kong mag-move on. Ginagawa lahat ng bagay para makalimutan ko si Cindy. Alak, kaliwat ka ng babae ang bumuhay sa akin. Tinulungan din ako ni Grandma ang maibangon ang sarili ko and how I want to start my life again. Pero hindi sa babaeng gusto ni Grandma para sa akin. Hindi ko siya kilala and I want to choose my own happiness. Nasa tapat ako ng opisina when my secretary approached me. Sir Miguel, sorry po. Pinapapasok po kayo sa office ni Miss Valdez, she said. Kagad akong pumasok sa opisina. Umaasang hindi siyang tinutukoy ni Bea. Pero natigilan ako nang bumungad sa akin ang babaeng naging dahilan ng pagkadurog ko. Nasa harapan ko ang babaeng nag-iwan sa akin sa loob ng 2 taon. Cindy? Miguel? Kagad niya ako niyakap na mahigpit. God knows how much I miss her, but why? Kung yakapin niya ako, parang di niya ako iniwan noon. Parang wala lang sa kanyang relasyon namin. Parang di niya ako tinapon na parang basura. Miguel, I miss you so much. Umiiyak na wika niya habang nakayakap pa rin sa akin. Why? Why are you here? Malamig na tugon ko sa kanya. Lumuwag ang pagkakayakap niya sa akin at nagtama mga mata naming dalawa. Hindi ka ba masaya na nakita mo ko ulit? Galit ka pa rin ba sa akin? Sambit niya sa pagitan ng pag-iyak niya. What do you expect me to do? Welcome you and treat you like there's nothing happened between us? Miguel, pasensya na. Sorry, that's all? Ano mo ba ang pinagdaanan ko nang iwan mo ko? Tapos babalik ka kung kailan handa na ako mag-umpisang muli? Sumbat ko sa kanya. Pinahid kong luhang nagbabadyang pumatak sa aking mata. Ayoko makita niya kung gaano ako kamiserable nung iwan niya ako. Ayoko isipin niya na hanggang ngayon mahal ko pa rin siya, pero yun ang totoo. I still love her. Miguel, I know mahal mo pa rin ako. Please give me a chance to explain and... No, Cindy, kahit ano pang rason ibigay mo sa akin, hindi kita mapapatawad. Tuluyan na ako lumabas sa opisina. Punong-puno ng hinanakit ang puso ko nang dahil sa kanya, kaya hindi ko siya kayang patawarin. Kahit ano pang rason ibigay niya, nangyari ng lahat. Nasaktan na niya ako. I almost lost my life because of her. Kagad kong tinungo ang resto bar na lagi kong pinupuntahan. Umaasang mabawasan ang sakit na pilit bumabalik sa akin noon. Paano niya na-attempt na magpakita sa akin ng gano'n na lang, na parang walang nangyari. I know I still love her, pero mas nangibabaw ang sakit. Sunod-sunod kong tinungga ang alak sa aking harapan, ngunit kahit anong inom ko, hindi ko maramdaman ang pagkamanhin. Gusto ko ilabas lahat ng galit sa puso ko. Gusto kong sigawan si Cindy at saktan siya. Baka sakaling malaman niya kung gaano niya ako pinaasa araw-araw noon. Umaasang pagising ko, makikita ko siyang muli at makakasama.
Pero lumipas ang 2 taon, hindi na siya bumalik. Pero ngayon, kung kailan gusto ko nang tapusin ang kaibangan ko sa kanya, muling babalik siya. Ipaparamdam ko sa kanya kung gaano kasakit ang ginawa niyang pag-iwan sa akin. Di ko na namalayan nakatulog na pala ako sa kalasingan. Mabuti na lang may kasama kong driver na maghahatid sa akin pa uwi. Kaya ko pang lumakad paakyat ngunit umiikot ng aking paningin. Ilang beses na akong umuuwing ganito kaya kabisado ko na lahat ng dadaanan ko papunta sa kwarto ko. Pagkabukas ko ng kwarto, kagad kong nilapat ang aking katawan sa malambot na kama hanggang sa may naramdaman akong kakaiba. Pinilit kong idilat ang mga mata ko nang gumalaw ang unang na yakap ko. Ano ba? Malakas sa sigaw na isang babae na nagpabalik pa sa akin sa kama. Ano bang problema mo? Who are you? Sigaw ko sa kanya. Mabilis na siyang tumayo at niyakap niya ang puting kumot sa kanyang katawan. Sino ka? Bakit nandito ka sa kwarto ko? Galit na sigaw niya sa akin. Pakiramdam ko na himasmasan ako dahil sa mga nangyari. Kwarto mo? Kunot noong tanong ko sa kanya. Kaagad kong binuksan lahat ng ilaw at tumambad sa akin ang mukha niya. Nakaternong pajama siya at mukha siyang hindi magnanakaw. Kwarto ko to, bakit ka nandito? Kwarto mo to? Sabi sa akin Lola Karen, ito na daw magiging kwarto ko. Wika ng babae na halatang natatakot na dahil siguro sa pagsigaw ko sa kanya. Bakit mo tinatawag na Lola si Grandma? Kainis? Hindi kaya siyang sinasabi ni Lola? My fiancé? Galit na tinungo ko ang kwarto ni Grandma. Di ko akalaing dadaling niya ang babaeng yon ngayon sa mansyon. Sa kwarto ko pa mismo pinatulog ang babaeng yon. Lola, buksan mo tong pinto. Paulit-ulit kong kinatok ang pintuan ni Grandma. Alam ko kabastusan yon pero di ko kaya makasamang babaeng yon sa kwarto ko. Nakailang katok pa ako bago niya ako pagbuksan ng pinto. Grandma, sino babaeng nasa kwarto ko? Bakit nasa kwarto ko siya? Sa lubong ang kilay na tanong ko sa kanya. Miguel, napag-usapan na natin to, di ba? Susunduin ko mapapangasawa mo at matutulog na kayo na magkatabi. So what's wrong with that? Napasinghap ako sa sinagot niya sa akin. Grandma, wala akong naalala na pumayag ako sa sinasabi ninyo. Why are you doing this to me? Can you just stop controlling my life? Miguel, apo, ginagawa ko lang to para sa'yo. Galit na singhal ni Lola. Ito na nga bang kinatatakutan ko? Ang magalit siya at makasama pa sa kanya kapag pinagpatuloy ko ang galit ko. Huminga ako na malalim para pigilan ang nararamdaman kong init ng ulo. Napansin ko na lang nasa likuran ko na ang babaeng kumuha sa kwarto ko. Grandma, seryoso ba talaga kayo? Ipapakasal niyo ako sa babaeng yan? Tingnan mo nga itsura niya. Wala pa sa kalingkingan ni Cindy yan eh. Mukhang basta mo na lang siyang pinulot sa kung saan at inalok ng candy para sumama dito. Miguel, umayos ka. Hindi mo kilala si Stella kaya wag mo siyang pagsasalitaan ng ganyan. Galing siya sa ampunan at pinalaki ng mga madre kaya alam ko mabuti siyang babae. At wag mo siya ikukumpara sa ex mong nang iwan sa'yo. Galit na sigaw ni Lola sa akin. Malinaw naman na mas kinakampihan niyang babaeng to kaysa sa akin na apo niya. Ampunan? I can't believe na ipapakasal niyo ako sa babaeng galing lang sa ampunan, Grandma. Kung mga anak pa ng stockholders natin, baka maintindihan ko pa. Pero sa ampunan? Hindi niyo nga alam baka kriminal ang mga magulang niyan kaya siya pinabayaan sa ampunan. Galit na sigaw ko. Naubos na kasi ang katiting na pasensya ko at gusto ko na rin ipamukha sa babaeng to na di kami bagay sa isa't isa. Ngunit nagulat ako nang bigla niya akong sampalin. Napamaang akong napatingin sa kanya. Wala pang babaeng nanakit sa akin. Kahit si Grandma hindi ako pinagbubuhatan ng kamay. How dare you? Hinigit ko ang kwelo ng pajama niya. Matalim ang tinging pinukol ko sa kanya pero hindi siya natinag. Hindi porke mayaman ka, pwede ka nang mang-apak ng taong hindi mo kilala. Oo, ulila ako pero kahit walang magulang na nagpalaki sa akin, hindi ako tulad ng basurang pag-unawa kagaya mo. Mahina, ngunit madiin niyang sabi ng dalaga sa akin. Tama na yan. Hinihingal na sambet ni Grandma. Kagad ko siyang binitawan dahil nakita kong hirap sa paghinga ni Grandma. Lola? Lola? Sambet ni Stella. Nakita ko ang paglambot na mukha ng babae habang nakatingin sa lola ko. Ang kaninang matalim na tingin na pinukol niya sa akin ay napalitan ng pag-aalala. Hindi ako makahinga. Wika ni Lola sa akin habang nakahawak sa kanyang puso.
Grandma, dadaling kita sa ospital. Nag-aalalang sambit ko. Kagad ko siyang binuhat at bumaling ako sa babae. Huwag kang aalis dito, hindi pa tayo tapos. Banta ko sa kanya. Kagad akong bumaba sa mahabang hagdan, bitbit si Lola. Manang, pakitawag si Ruel. Utos ko sa kasambahay. Kagad naman tong lumabas ng mansyon upang puntahan ang driver namin. Nakahinga lamang ako na maluwag na sabihin ng doktor na okay na sila. Bawal lang daw na ma-stress. Senior citizen na si Lola, kaya lang, lagi niya pa rin sinasabi na 50 years old pa rin siya. Marami na rin siyang nararamdaman, kaya palagi kong iniiwasan na magtalo kaming dalawa. Kaya lang, di ko na napigilan ang sarili kong magalit dahil naubos na ako ng tuluyan. Idagdag ko pa ang pagdating ni Cindy na ngayon nagbibigay sa akin ng matinding stress. Iniwan kong mahimbing na natutulog si Lola sa kwarto. Kagad akong umuwi sa mansyon. Pinuntahan ko agad ang babae sa kwarto ko. Nadatnan ko siyang nakaupo sa kama at nakayuko habang sapo ang mukha niya. Nag-angat siya ng tingin kaya nagkatinginan kaming dalawa. Kamusta na si Lola? Paos ang boses na tanong niya sa akin. Nakita ko ang pangingilid ng luha niya. Hindi ko siya kilala pero di naman siya mukhang umaacting lang. Bakit ka pumayag sa sinabi ni Grandma? May karapatan kang tumanggi, di ba? Nakikita mo ba ang pagkakaiba ng mundong ginagalawan natin? Nakikita mo ba ang itsura mo? Nang uuyam na wiga ko. Pinasadahan ko siya ng tingin. Sobrang bata pa niya para sa akin. Di ko nga alam kung tatagal siya dahil sa nipis ng katawan niya. Malaki ang utang na loob ko kay Lola Karen. Mahinahong sagot niya sa akin. Marahas akong napabuntong hininga. Nilapitan ko siya pero umatras siya. So kaya ka lang pumayag dahil sa utang na loob? Sa pagtawag mo pa lang na Lola sa Lola ko, tanggap mo na siguro ang maging bahagi ka ng pamilya namin. Sunod-sunod siyang umiling. Si Lola rin na may gustong tawagin ko siyang ganon. Kung pwede ko lang tanggihan ang alok niya, gagawin ko. Hayaan mo't kukumbinsin ko si Lola na wag nang ituloy ang plano niya. Wika niya pa sa akin. At sino ka para gawin yon? Isa ka lang hamak na ulila. Sa tingin mo ba papakinggan ka ni Lola? Sa akin nga hindi siya nakikinig sa'yo pa kaya? Tinalikuran niya ako at kinuha niya ang maleta niya. Pumasok sa closet at nilagay niya mga gamit niya. Makikiusap ako sa kanya na pabalikin na ako sa ampunan. Mas gugustuhin ko pang makasamang kaya nila kaysa walang pusong kagaya mo. Kung kailangan ko lumuhod kay Lola, gagawin ko Pabalikin lang niya ako. Saan niya? Walang puso. Ako? Lumapit ako sa kanya at kinuha ko ang maleta sa kamay niya. At anong gagawin mo? Aalis ka na lang ngayon? Gusto mo ba talagang lumala ang kalagayan ng Lola ko kapag nadatnan kanyang wala rito? Singhal ko sa babae, pero malamig na lang akong tinignan. Kwarto mo to, di ba? Tao akong tinanggap ni Lola dito, kaya tao akong aalis. Magpapalipat na lang ako ng ibang kwarto, total malaki naman tong bahay nyo. Pero kung ayaw mo kahit sa labas ako matulog at antayin ang pagbabalik ni Lola, okay lang din sa akin. Sagot niya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Sumobra lang ba ako? Hindi ako ganito. Simula nung iwan ako ni Cindy, naging ganito na ako. Anong nangyari sa akin? Pinilit kong maging mahinahon. Pagod na rin ako. Di ko na kaya pang makipagtalo sa kanya. Madaling araw na rin kaya kailangan ko na magpahinga pero kailangan kong balikan si Lola sa ospital. Stay here. Kailangan kong bumalik sa ospital. Hintayin muna natin maging okay si Grandma bago mo siya kausapin. Hindi ko na inantay ang sagot niya. Naiintindihan naman siguro niya ang ibig kong sabihin. Ano kaya ang kahihinatnan ng pananatili ni Stella sa mansyon kapag natuloy ang kasal nila ni Miguel? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.